ang CHED? Ano 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 nga ba ang CHED? Sa araw na ito, ating tuklasin kung ano ang CHED at ang mga mahalagang programa at serbisyo nito para sa lahat ng Pilipino. Ako po si Rika. At ako naman po si Marga. Sabay-sabay nating kilalanin ang ahensyang sumisiguro sa kalidad ng mas mataas na edukasyon. Ito ang Commission on Higher Education. Pero bago ang lahat, alam nyo ba na may tatlong ahensyang namamahala sa education system ng ating bansa? Ano-ano nga ba ang mga ito? Alam ko yan, Rika. Una dito ay ang DepEd or Department of Education na nakafocus sa kinder hanggang grade 12. Ang pangalawa naman ay ang TESDA o Technical Education and Skills Development Authority na nakatuon sa mga technical vocational courses. At syempre, di pa huhuli ang Commission on Higher Education o ang CHED na nakatuon naman sa ating mga colleges and universities. Tama ka dyan, Marga. At mula rin sa bisa ng RA 7722 o Higher Education Act of 1994, itinatag ang Commission on Higher Education upang tumutok sa reforma at pagpapalakas ng higher education dito sa ating bansa. Equitable and inclusive quality higher education. Yan ang mandato ng CHED, na mabigyan ng oportunidad ang bawat Pilipinong makapasok sa kolehiyo anuman ang kanilang kasarian, edad, lahi o antas sa buhay. At hindi lang yan, Marga. Bukod sa makapasok sa kolehiyo, layon din ng CHED na makapagtapos ang bawat Pilipino upang maisakatuparan ang pangarap na magkaroon ng isang matatag, maginhawa at panatag na buhay. Ang CHED ay binubuo ng central at regional offices. At para sa kaalaman ng lahat, ang central office ng CHED ay matatagpuan dito sa loob ng campus ng UP Diliman, Quezon City. Ang CHED Central Office ay binubuo ng 12 opisina na may kanya-kanyang bahagi sa pagbibigay ng scholarships, pagsasagawa ng quality assurance sa bawat college at university, pagbibigay ng tulong para sa research at extension programs, at pati na rin sa pagpapalakas ng internationalization ng ating higher education. Ito ang mga implementing offices, supporting offices, at mga project management units na nagpapatibay sa mga programa at serbisyo ng komisyon. Bukod pa rito, meron rin tayong 16 na CHED regional offices na nakatuon sa pag-i-implement at pagbibigay ng mga government authorities sa ating mga colleges and universities upang sila ay makapag-offer ng degree programs. Sinisiguro ng CHED regional offices na alinsunod sa mga policies, standards at guidelines ang mga kurso ng mga colleges at universities na kanilang nasasakupan. Dagdag din dito ang pagbibigay ng iba't ibang serbisyo sa mga nakagraduate na tulad ng pagpoproseso ng certification, authentication, and verification o mas kilala bilang CAV, Red Ribbon, Special Orders at marami pang iba. Ngayon, i-share naman natin kung ano ang mga mahalagang programa at serbisyo ng CHED. Alam nyo ba na isa sa mga pangunahing programa ng CHED ay ang Free Higher Education at Tertiary Education Subsidy na ipinatutupad sa bisa ng RA 10931 o ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Kasama na rin dito ang iba pang mga Student Financial Assistance Programs o mas kilala bilang STUPAPS na nagbibigay ng financial assistance sa mga estudyante upang sila ay makapasok at makapagtapos ng kolehiyo. Sa katunayan nga niyan, pinakamarami sa mga nahubog na mga professional sa bansa ay mula sa larangan ng Business Administration, Education Science and Teacher Training, Engineering and Technology, Information Technology, Medical at iba pa nitong allied disciplines. Kung merong para sa estudyante, meron din tayong mga programa para sa mga faculty members. Isa na rito ang pagbibigay ng CHED ng mga capacity building trainings upang mahasa ang talento ng mga faculty members sa kanilang pagtuturo.
Pwede rin silang mag-apply ng mga grants and financial supports para matulungan sila sa kanilang research projects. At bukod pa rito, meron din tayong mga scholarship programs upang makapag-aral sila sa master's and doctorate degree. At para naman sa mga higher education institutions, meron din tayong mga financial assistance, trainings, at iba pang mga incentives. Kagaya na dito ay ang paggawad ng mga Institutional Development and Innovation Grants at ang pagbibigay ng mga Centers of Excellence or Centers of Development at syempre kasama na rin dito ang pagbibigay ng autonomous or deregulated status sa ating mga pribadong institusyon. Ang dami naman palang ginagawa ng CHED para sa ating mga estudyante, faculty members, at pati na rin sa mga higher education institutions. Tama ka dyan! At ang maganda dito, iilan lamang yan sa mga programa ng CHED. Sa susunod, marami pa tayong mapag-uusapan. Totoo yan, Marga. At para manatiling updated sa ating mga programa at serbisyo, maaari niyong i-check ang CHED official website, i-like, follow, and share niyo na rin ang aming official Facebook page at Twitter. Sana'y nakatulong kaming sagutin ang inyong mga katanungan tungkol sa CHED. Muli, ako po si Marga. At ako naman si Rika. At ito ang Commission on Higher Education. Yan ang CHED. Yan